Nagsimula ang movie sa huling eksena ng Spider-Man Far From Home kung saan ay ibinunyag ni Mysterio ang totoong pagkatao ni Spider-Man bilang si Peter Parker, at siniraan niya ito para sa pagpatay sa panahon ng pag-atake sa Europe. Makikitang tumakas si Spider-Man kasama ang kanyang girlfriend na si MJ mula sa mga galit na mga tao kaya't bumalik na lang sila sa kanyang apartment, kung saan ay nalaman niya na nakipaghiwalay na ang kanyang auntie na si May sa partner nito. Ibinalita ni Peter sa kanila na ibinunyag na ang kanyang pagkatao sa buong mundo. Agad namang nagpuntahan ang Department of Damage Control sa kanyang apartment at tinanong sila ng mga ito, ngunit di nagtagal ay na-drop ng abogadong si Matt Murdock ang charges sa kanila. Bumalik na muli si Parker sa kanilang eskwelahan kaya't pinaligiran siya ng mga media outlet, at doon ay nalaman niya na tinanggihan na ang kanyang application kasama na ang applications ni na MJ at Ned dahil mga kaibigan niya ito. Nagkaroon ng ideya si Parker na makipagkita kay Doctor Strange. Ilang sandali ay nakarating na si Peter sa Sanctum Sanctorium at nakiusap ito kay Doctor Strange na gumawa ng spell upang makalimutan ng lahat na siya si Spider-Man, ngunit walang time stone si Doctor Strange dahil nasira ito. Nagkaroon ng isa pang ideya si Doctor Strange sa kabila ng babala na maaaring magkaroon ng kakaibang spell, ngunit makakalimutan pa din ng lahat ng mga tao sa buong mundo na siya si Spider-Man, at kasama na din siya dito. Ngunit nasira ito dahil sa pagpupumilit ni Peter Parker kay Doctor Strange na hayaan ang kanyang mga mahal sa buhay at malalapit na kaibigan na panatilihin ang kanilang mga alaala, kung saan ito ay nakapagpa-collapse ng iba pang mga universe. Ipinalagay ni Parker na gumana na ang spell kaya't nagpunta ito sa Alexander Hamilton Bridge upang subukan na kumbansihin ang isang MIT administrator na tanggapin na sina MJ at Ned, ngunit biglang inatake ni Dr. Otto Octavius ang Hamilton Bridge at pumasok sa loob ng universe na ito. Nilabanan ni Dr. Octavius si Spider-Man at pinunit niya ang nanotechnology mula sa Iron Spider suit nito na nagdulot ng pagkabit nito sa kanyang mechanical tentacles. Nang tanggalin ni Otto Octavius ang maskara ni Peter ay nalaman niya na hindi ito si Peter Parker na dati niyang nakalaban noon, dahil sa nanotechnology na lumabas mula sa kanyang robotic arms, kinontrol ni Peter at pinakilos niya ang mga ito. Pagkatapos ay hinuli siya ni Peter at inilagay niya ito sa isang holding cell sa Sanctum Sanctorium. At sa Sanctum Sanctorium ay malalaman naman natin na nahuli din ni Doctor Strange si Lizard, at sa tulong ni MJ at Ned ay nagpasya si Peter na hulihin ang iba pang mga pumupunta mula sa multiverse, at pagkatapos ay natagpuan ni Peter si Electro na umatake sa kanya, ngunit dumating din si Sandman doon at tinulungan nito si Peter. Pagkatapos ay hinuli silang pareho ni Peter at inilock sila nito sa loob ng Sanctum Sanctorium. Ang walang tirahan na si Norman Osborn ay nakuha pagkatapos pumunta sa isang pasilidad upang humingi ng tulong kay Aunt May. Agad na dumating si Peter doon pagkatapos niya malaman ito. Sinabi ni Peter sa kanya na ligtas kitang ibabalik sa iyong bahay, at pagkatapos ay kinuha at isinama din niya si Norman Osborn. Gusto ni Doctor Strange na pabalikin ang mga kontrabida sa kani-kanilang mga universe at harapin ang kanilang kamatayan dahil ito ang kanilang kapalaran na mamatay habang nakikipaglaban. Gayunpaman ay gusto ni Peter na pagalingin at tulungan ang mga ito bago sila pabalikin upang maiwasan ang kanilang mga kamatayan. Pinalaya niya ang mga ito at ikinulong niya si Doctor Strange sa Mirror Dimension pagkatapos ng sandali nilang paglalaban, at pagkatapos ay dinala ni Peter ang 5 kontrabida sa apartment ni Happy. Matagumpay na napagaling ni Peter si Octavius sa pamamagitan ng paggamit ng Stark Technology upang makagawa ng isang device at mapalitan ang nasira nitong inhibitor chip. Nang makabuo si Peter ng lunas para kay Electro at kay Lizard, ipinaunawa sa kanila ni Green Goblin kung ano ang ginawa sa kanila ni Spider-Man bago ibigay sa kanila ang lunas. Pinanipula ni Goblin si Electro sa pamamagitan ng pagtanggal ng device na inilagay ni Peter upang mapagaling ito. Tumakas ang 4 na kontrabida sa kabila ng pagsisikap ni Peter at ni Octavius, at sa kanilang paglalaban ay nasaktan ni Goblin si Aunt May na nagsabi kay Peter na with great power there must also come great responsibility, at pagkatapos ay bumigay na ito mula sa tinamon nitong injury. Natatakot na sina MJ at Ned dahil wala pa din silang contact kay Peter at aksidente nilang natutunan kung paano buksan ang mga portal sa pamamagitan ng paggamit ng sling ring ni Doctor Strange. Tinangka nilang gamitin ito upang mahanap si Spider-Man mula sa iba pang mga universe. Nabuksan ni Ned ang portal at dumating si Andrew Garfield na Spider-Man doon. Binuksang muli ni Ned ang isa pang portal at dumating naman ngayon si Tobey Maguire na Spider-Man. Natagpuan naman nila MJ at Ned ang kanilang Spider-Man, at pagkatapos nalaman nila ang pagkamatay ni May. Pagkatapos ay nakilala naman ng Spider-Man na si Tom ang iba pang mga Spider-Man mula sa kanilang mga respective universe, na nagbahagi ng kanilang mga kwento ng pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Katulad ng Spider-Man na si Andrew sa pagkawala ni Gwen Stacy at ang Spider-Man na si Tobey sa pagkawala ng kanyang Uncle Ben.
Hinikayat nila si Tom na makipaglaban para sa karangalan ng kanyang auntie na si May, at nakipagtulungan sila sa pagpapagaling sa mga natitirang mga villain. Nagpasya sila na painan ang mga ito sa Statue of Liberty na in-upgrade na ngayon at nilagyan ng isang malaking shield ni Captain America bilang pagpaparangal sa kanya. Pinotektahan naman ni Ned at MJ ang Magical Box habang sama-sama namang nakikipaglaban ang mga Spider-Man sa kanilang mga kaaway, na siyang pinakadakilang pakikipaglaban ng mga superhero sa mga kontrabida. Nakipagkasundo naman si Electro sa ka-universe niya na si Peter at hinikayat na bitawan na nito ang paggawa ng kasamaan, ngunit dumating ang isang Spider-Man na kasama si Octavius sa eksena upang makatulong na talunin at gamutin si Electro, si Sandman at si Lizard. Sa gitna ng labanan ay na-freeze ni Ned si Doctor Strange mula sa Mirror Dimension. Nagulat si Doctor Strange nang makita niya na umubra ang plano ni Peter. Kinontrol ni Doctor Strange ang spell upang maprotektahan ang kasalukuyang universe, habang ang lahat ng mga barrier ay nagsisimulang masira sa pagitan ng iba pang mga universe at hindi na ito mapigilan ni Doctor Strange. Samantala ng ibabaw naman ang galit na si Parker sa pakikipaglaban kay Goblin bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang Auntie May, ngunit ilang sandali ay pinigilan siya ni Peter mula sa kanyang universe at iniligtas niya ito mula sa tiyak na kamatayan, ngunit ipinakitang muli ni Goblin ang kanyang kasamaan at sinaksak niya sa likuran si Toby habang isinisisi nito sa kanya ang pagkamatay ng kanyang Auntie May. Tinurukan ni Peter si Osborn ng gamot na lunas na nagpanumbalak sa kanyang katinoan. Upang mapigilan ang lubhang pagkawasek ay kinailangang gumawang muli ni Doctor Strange ng spell na magbubura sa alaala ni Peter sa lahat ng mga tao, at dahil wala ng iba pang pamimilian ay nag-request si Peter na i-cast na ni Doctor Strange ang spell na iyon. Inayos ni Doctor Strange ang spell at bumalik ang lahat ng mga kontrabida at ang iba pang mga Spider-Man sa kani-kanilang sariling mga universe habang binubura sa kanilang alaala si Peter Parker. Ilang sandali ay dumating si Peter kila MJ at Ned at sinubukan niyang kausapin upang maalala siya ng mga ito. Ngunit wala pa din siyang magawa at umalis na lang bilang isang hindi nagpapakilala na siya si Peter Parker. Pagkatapos ay dumalaw siya sa puntod ng kanyang Auntie May. Dumating din doon si Happy na hindi nakikilala si Peter. Nangako naman si Peter sa kanyang sarili na magpatuloy na lang sa kanyang buhay. Pagkatapos ay gumawa si Peter ng isang bagong suit mula sa isang scratch upang maipagpatuloy ang kanyang kabayanihan. Makikita naman sa isang eksena si Eddie Brock at ang kanyang kasamang symbiote na nakaupo sa isang bar, habang nakikipag-usap sa bartender tungkol sa iba pang mga superhuman habang nag-iisip kung paano protektahan ang bagong mundong ito. Ang dalawa ay mabilis na dinala sa kanilang universe sa pamamagitan ng kakaibang spell. Wala silang kamalay-malay na may naiwang isang bahagi ng Venom sa counter. At dito na nagtatapos ang ating movie. Sabihin mo dyan sa mamang yan na alisin yung agiw sa sulok. Ha? Mother was asking if you could... Ikaw ha? Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito. At ikaw, alam mo na, gusto ko itong bahay natin maayos, pero tingnan mo, dumi dito, dumi doon. Mother was asking. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Maraming salamat po sa iyong panunood.